Hello Ibanagans, kundasika mo. Madami pa rin na nagtatanong sa inyo kung anong ibig sabihin ng kundasika mo. Ang ibig po nun sabihin ay kumusta kayo or how are you? Kamusta ka nga ba? Napaisip lang ako ng kaunti habang nagbrowse ako kanina ng mga social media accounts ko. Bakit nga ba ang daming mga tao ngayon ang nagsasuffer sa anxiety at depression? Baka meron sa inyong makakasagot ng tanong na ito. Okay, bago ma-misinterpret ng iba yung mga tanong ko or sa susunod na sasabihin ko, ang ibig ko pong sabihin ay anxiety and depression pero not related sa PTSD, abuse, or trauma. Ibang usapan yun. Wala akong masyadong knowledge dun eh. Balikan natin yung araw nyo kasi Monday ngayon. Pagkagising mo kanina, ano yung una mong ginawa? Hulaan ko ba? O, diretsahan na ha. Pagkagising mo, hinawakan mo yung cellphone mo at tinignan mo kung anong laman ng social media accounts mo. Nakakatawa mang isipin pero ang una mong nakita ay kung gaano ka-perfect ang buhay ni Heart Evangelista at ni Small Laude. O nung kaibigan mong madalas mong minamarites. Madaming alahas, madaming pera, masarap ang pagkain, puro travel, Hermes, Gucci, at kung ano-ano pa. Yung mga pangarap mo na hirap mong abutin, napaisip ka tuloy at nagkumpara kung ano yung estado ng buhay mo ngayon. Shit, parang ang daming kulang at bagay na hindi mo pa rin na-achieve. Fast forward tayo ng very light. Sa sobrang kabisihan mo ng pag-browse ng social media, hindi ka man lang na good morning sa nanay at tatay mo, anak mo, or asawa mo. Kasi yung utak mo napuno na ng tanong kung bakit at ano ang mga bagay na wala ka sa buhay mo. Tama ba ako? Ngayon, nagpunta ka sa kusina, uminom ka ng isang tasang kape. Tang-ama, o diba, nagpalpitate ka pa. Nagpalpitate ka dahil sa kakaisip sa mga bagay na wala ka. Eto na, papasok ka na sa trabaho. Makikita mo na naman ang kinaiinisan mong boss mo at mga kaopisina mong hindi mo alam kung paano mo papakikisamahan. Pangalanan na ba natin? Charot. But I think it's time to evaluate our routines and patterns. Baka kasi ito yung nagkukos ng anxiety at depression natin sa buhay. Knowingly, kinakain yung utak natin, nagiging clouded ito dahil sa mga nakita, napapanood, or nababasa natin sa social media. Hindi kaya ang pag-iwas sa social media ang magiging gamot sa anxiety at depression natin sa buhay? Kakailangan mong i-delete ang social media mo. It's time for you to focus on the things that will help you with your well-being and your mental health. So if getting a time off on social media, which I think is very challenging kahit one day lang na hindi ka tumingin sa Facebook or sa TikTok, ipakalala ko ma-depress o magka-anxiety, erase. Gawin mo kung ang pag-iwas mo sa social media will help you with your mental health and well-being.